Isdang nakatira sa puno at hindi sa tubig. Minsan na rin bang sumagi sa isip mo kung saan lumalangoy ang mga isda, hindi lang sa mga ilog at karagatan, kundi sa mga sanga ng mga puno? Parang isang bagay na galing sa kwentong pantasya, di ba? Ngunit sa mga mangrove forest ng Latin America, ito ay isang katotohanan. Kilalanin ang mangrove revolus, isang maliit na isda na lumalabag sa mga alituntunin ng kalikasan sa pamamagitan ng pamumuhay sa loob ng mga puno ng kahoy at umuunlad ng walang tubig sa loob ng ilang linggo. Sa video na ito, tuklasin natin ang hindi kapani-paniwalang mga adaptasyon na nagpapahintulot sa pambihirang nilalang na ito na mabuhay sa isa sa mga hindi inaasahang tirahan sa Earth. Humanda sa pagsisid sa kamanghamanghang mundo ng isang isda na naninirahan sa mga puno. Ang mangrove revolus ay hindi ordinaryong isda. Hindi tulad ng karamihan sa mga isda na nananatili sa ilalim ng tubig sa kanilang buong buhay, ang revolus ay maaaring gumugol ng mga araw o kahit na linggo sa labas ng tubig, na umuunlad sa maliliit na bulsa ng kahalumigmigan sa loob ng gusot ng mga ugat ng mga puno ng bakawan. Ang mga punong ito ay tumutubo sa kahabaan ng mga tropikal na baybayin at ang kanilang mga makakapal na sistema ng ugat ay lumilikha ng perpektong taguan para sa revolus. Ang mga isda ay sumilong sa mamasa-masa ng mga siwang, naghihintay na tumaas ang tubig. Ngunit paano nabubuhay ang mangrove revolus sa labas ng tubig? Hindi tulad ng iba pang isda, nakabuo ito ng mga espesyal na adaptasyon na nagpapahintulot dito na huminga ng hangin sa pamamagitan ng balat nito. Ang kahanga-hangang kakayahang ito ay nagbibigay daan sa revolus na makatiis sa malupit na kapaligiran kung saan mababa ang antas ng oxygen sa tubig o kapag ang tubig mismo ay nawawala sa panahon ng low tide. Bukod pa dyan, ang mangrove revolus ay mayroon ding kakaibang reproductive system. Marami sa mga isdang ito ay hermaphrodites, ibig sabihin ay maaari silang magparami ng mag-isa. Nagbibigay ito sa kanila ng kalamangan sa mga nakahiwalay na kapaligiran kung saan ang paghahanap ng mapapangasawa ay maaaring maging mahirap. Sa mga hindi nakakaalam, ang hermaphroditism ay isang self-sufficient reproduction method na nagsisiguro na kahit sa mahihirap na kondisyon, ang mga species ay maaaring magpatuloy na umunlad nang hindi nangangailangan ng kapares. Ang mangrove revolus ay isang testamento sa kapangyarihan ng adaptasyon, kung saan ang kapaligiran ay maaaring maging pagalit at hindi mahuhulaan. Natutunan ng isda na ito kung paano mabuhay sa mga paraang tila halos imposible. Mula sa pamumuhay sa mga puno hanggang sa paghinga sa balat nito, ipinapakita sa atin ng revolus na ang buhay ay maaaring umunlad kahit sa hindi inaasahang lugar. Ang mangrove revolus ay nagpapaalala sa atin ng hindi kapani-paniwalang kakayahan ng kalikasan na umangkop at mabuhay. Ang kwento ng isdang ito ay isang kahanga-hangang halimbawa kung paano mag-evolve ang buhay upang malampasan ang mga hamon na tila hindi malalampasan. Sa susunod na maglakad ka sa isang mangrove forest, tandaan na sa isang lugar sa mga ugat na iyon, maaaring naghihintay ang isang maliit na isda na muling tumaas ang tubig. Ikaw, anong opinion mo sa video natin ngayon? Comment down below.